Sinuri ng PCG ng Philippine Coast Guard sa Batangas kung may napinsalang yamang dagat sa pagdaong ng MV Emerald na gagamitin sana sa dredging operation sa Lobo River. Sa gitna yan ng pangamba ng mga residente dahil bahagi ng Marine Sanctuary ang dagat na sakop ng Lobo. Pero ayon sa Coast Guard, wala namang nasirang bahura sa dinaungan ng barko. At live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? Pia Oscar, habang iniimbestigahan pa nga ng DENR ang kaso dyan sa May Lobo, Batangas, ilan daw sa mga epekto ng dredging sa dagat at ilog kapag ito ay ginawa sa ilog o dagat na hindi tama ay ang pagkabawas ng populasyon ng mga isda at ang soil erosion. Sinisid ng Philippine Coast Guard ang ilalim ng dagat kung saan nakadaong ang MV Emerald sa Lobo, Batangas. Ganito ang itsura nito, puro buhangin. Nakita nga namin doon na based doon sa video na nakuhanan ay purely buhangin lang siya, no? And walang corals din na sinasabing na damage. Mula kasi nang dumaong ang barko nitong March 7, marami ang nangamba na baka may nasirang coral ang dredging vessel na may Indonesian at Chinese crew. Sa ngayon, patuloy ang paghuhukay at construction sa Lobo River para palalimin at itayo ang dike na pansalag sa baha tuwing umaapaw ang ilog. Isinasagawa ang dredging para tanggalin ang mga material gaya ng bato at buhangin mula sa ilalim ng tubig at paglipat o pagtambak ng mga nahukay sa ibang lugar. Layo nitong palalimin o palawakin ang lugar malapit sa daungan para hindi sumadsad ang mga barko. Ang Lobo ay bahagi ng Verde Island Passage, isang marine sanctuary na ayon sa mga siyentipiko ay kabilang sa World Center ng Marine Shorefish Biodiversity sa mundo. Pero kung magsasagawa raw ng dredging, makasisira ito sa mga seagrass at makakaapekto sa sea turtles kapag ibinagsak ang malaking angkla. Babagsak ding umano ang populasyon ng mga isda, masisira ang coral reefs at iba pang yamang dagat. Kapag hinukay daw kasi ang lupa sa ilalim ng dagat, pwedeng mamatay ang mga halamang kinakain ng mga isda. Apektado ang tinatawag na food chain ng mga yamang dagat. Ang mga plants na yan na nagpo-produce ng food, sila yung pagkain ng maliliit na isda. Productivity will be reduced. Maaapektuhan din daw ang kalidad ng tubig na pwede namang makaapekto sa mga isda na kinakain ng mga tao. Ng mga organisms kasi nagbabari kung ano yung sediment composition. Baka pag nag-dredge ka, ang sumunod na babalik dyan, harmful organisms, they can produce toxic substances. For example, ang mga spores ng ibang algae na nagkukos ng red tide, pwedeng sila ang mafi-favor. Maaari rin daw mabago ang wave patterns o direksyon ng alon sa dagat dahil sa massive dredging na maaaring maging dahilan ng erosion, ayon naman sa UP Marine Science Institute. The main drivers of sediment transport sa shore, so posibleng magkaroon ka ng erosion sa beach, pwede rin magkaroon ng accretion, depende kung saan ka nag-dredge. Sa isang beach resort na ito sa isang bahagi ng Quezon, nakuna ng programang brigada ang talamak na paggawa ng black sand mining sa dagat na isang uri ng dredging o pagkuha ng lupa o buhangin sa tubig. Dahil daw sa gawaing ito, nagkaroon ng soil erosion at halos dumikit na ng shoreline ang dagat at ang mga bahay lumapit sa dagat at umangat na. Pero ayon sa DENR, may mga pagkakataong kailangan ng dredging upang mapalalim ang dagat at maayos ang marine traffic sa isang lugar o di kaya ay para masolusyonan ang problema sa baha sa isang lugar. Pia, nagpadala na ang DENR ng team mula sa Biodiversity Management Bureau ng DENR upang suriin nga ang posibleng epekto o damage dyan sa May Lobo River kung saan nga naroon ang isang vessel na dapat sana ay magagawa ng dredging at titignan nga kung ito ba ay nagkaroon ng pinsala sa pagbagsak o paglabas nila ng kanilang angkla sa tubig. Pia? Pero JP, bukod ba dun sa pagkansela ng ECC ng kumpanya ng dredging vessel, meron bang ibang hakbang na binabalak ang DENR para talagang tuloy na mapigilan yung operasyon? Kung particularly dito sa specific dito sa kasong ito dyan sa May Lobo, Batangas, sa ngayon ay sinusuri pa ng DENR yung potential damage. Wala pang karagdagang impormasyon na ibinibigay ang DENR kung ano pa ba yung posibleng gawin nila o violation na ibigay dyan sa kung sakali man na meron dyan sa kumpanyang iyan. Pero sa pangkalahatan na Pia, nananawagan ng DENR sa publiko at sa komunidad na kapag kayo po ay may nakita na mga kahinahinalang
silang mga vessel na posibleng may ginagawang dredging dyan, maganda ho ito ipagbigay alam sa DNR upang malaman kung ito ba'y otorisado. Kasi nga sa kasong ito lumalabas, wala silang sapat na permit. Actually, JP, yung nga tatanungin ko sana buti nabanggit mo na sinabi na ng DNR na magbigay alam sa kanila kung meron mga nakikita na kahina-hinalang mga operasyon. Kasi wala ba silang ibang, kumbaga, proactive na plano na para lang ma-check kung ang ganitong klaseng dredging operations ay isinasagawa sa iba pang mga lugar? Yes, definitely. Pia, alam mo, habang kausap natin yung taga-bureau ng DNR, aminado sila na sa lawak nga at hiwa-hiwalay nga ang mga islands dito sa Pilipinas at yung karagatan hindi nga mamomonitor lahat yung mga kung meron mang mga gantong klaseng operasyon, kaya mahalaga raw talaga yung cooperation dito ng komunidad, Pia. Pero meron namang mga mechanism na nakalatag na diyan. Yun nga lang, Pia, hindi daw ito sapat sa ngayon. Kasi 'di ba, JP, baka ang problema rin kasi okay sa lokal na pamahalaan, hindi alam ng lokal na pamahalaan na parang syempre na baka ganito katindi yung ginagawang mga operasyon, na baka may masamang epekto na sa ating kalikasan. Kasi ito sa kaso ito, sabi ng lokal na pamahalaan, gagawin yung dredging dun sa river para mapigilan yung baha. May pahayag ba tungkol dito ang DNR? Well, kung sa purpose ng reason kung bakit nga magkakaroon ng dredging dyan, walang pahayag dito ang DNR. Pero ang pinapaliwanag nila, kung hindi nga nabigyan ng permit ang kumpanyang ito para mag-conduct ng dredging sa lugar na yan, may rason kung bakit ito ay hindi nagawa. Dahil nga yan ay merong science at merong sa likod niya, susuriin muna nila kung ito ba ay sa lugar na yan feasible ba o pwedeng magkaroon ng dredging. Kasi ang dredging naman po, Pia, para din sa kaalaman ng ating mga kababayan, ginagawa naman talaga yan sa mga lugar na kailangan. Una, kung ito ay kailangan gawin upang maiwasan nga o magkaroon ng flood control management o kaya pinapalawak ang isang lugar. So, ang sinasabi lang ng DNR ngayon, the fact na wala pa itong kaukulang permit, ibig sabihin hindi pa tapos at hindi pa nakikita nila, hindi pa ito dapat gawan ng dredging operation. Pia. So, JP, linawin ko lang ulit, halimbawa sa ganitong klaseng operasyon, whether legitimate or not, ang hihingan ng permiso, parehong lokal na pamahalaan at DENR? Tama, Pia, pero sa mga anumang dredging operation, kailangan ito ay manggaling sa DNR talaga, Yung permit ay tanging manggagaling lang sa ahensyang ito at ang koordinasyon ay manggagaling sa LGU. So hindi po LGU ang magbibigay ng basbas ika nga para makapaggawa ng anumang dredging operation kasi ito ay ang kapalit nito, Pia, kung mali ang pagkakagawa at kung hindi dapat yung ating kalikasan nga, Pia. O JP, kasi syempre habang tumatagal, kung tuloy-tuloy ang operasyon, yun nga, talagang apektado yung lugar. So, nagsabi ba ang DNR kung ano yung mga, or nilatag ba nila yung plano nila doon sa kanilang pagsusuri? Gaano ba ito katagal bago talagang makapaghain sila ng, kumbaga, conclusive report tungkol sa nangyari? Well, walang timeline na binigay ang DNR, Pia, pero ang sa pagkakaalam natin, as soon as possible, kailangan na makapaggawa sila ng report kung ano ba talaga ang katotohanan sa likod ng vessel na ito, kung paano ba siya napadpad dyan, bakit ba siya nandyan in the first place, paano, kung ito ba'y hindi nasilip, sila ba'y nakapag-dredging operation. So yun yung mga bagay na pinag-uusapan ngayon at tinatalakay din in coordination with the local authorities dyan sa Lubo, Batangas, at pati na rin ng local DNR office, Pia. Maraming salamat, JP Soriano.